Abay ga kung hindi mo pa ito nasubukan yung ating desiccated coconut na ihalo po natin sa ating binangkal, abay subukan nyo na ga, ang sarap po. At hindi natin ito kailangan ng imasa ng tudo at lalong hindi natin kailangan dito ng mixer. Kung nasubukan nyo na po yung ating mga recipe ng ating binangkal, abay subukan nyo din yung ating recipe ngayon. Ayun, kaya simulan na po natin. So, dito kailangan natin ng 1 and 1/4 cup ng light brown sugar at lagyan po natin dito ng isang pirasong large na itlog. 1 teaspoon ng vanilla at 1 teaspoon na asin. At kailangan lang natin dito ng half cup ng tubig at para malinamnam at masarap yung ating binangkal ay maglagay po tayo dito ng 1/3 cup ng powdered milk. At dito mga ga, maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon ng margarine. At haluin lang po natin to, tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients. Sa ating video ngayon ay kalahating kilo lang po na harina yung gagawin natin. Pero kung gusto po kayong gumawa dito ng 1 kilo ay napakadali lang po yan. Dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung 350 grams po natin na third class flour. At yung ating 150 grams ng first class flour. At maglagay lang po tayo dito ng 1 tablespoon ng baking powder at half teaspoon ng baking soda. At ito na po yung ating 1/2 cup na desiccated coconut. Kung magtatanong kayo mga ga kung pwede ba dito gamitin yung ating all-purpose flour, ay pwedeng-pwede po. Pero mas bet ko po talaga ditong gamitin yung pinaghalo po natin na first class flour at yung ating third class flour. Kung meron lang din naman kayo nito, ay ito na po yung gamitin po ninyo na harina. Ayan mga ga, imasa lang po natin yan hanggang sa mag-well combine lang po talaga yung ating mga ingredients. Hindi natin dito kailangan ng masahin ng tudo. At pag ganito na siya mga ga na nag-form na po siya ng dough, ay okay na po ito. At pwede na po natin itong putulin sa naayon po sa gusto po nating gramo nito. At putulin ko lang po ito mga ga sa 30 grams. At naglagay lang po ako dyan ng kaunti lang po talaga na harina. Mga ga, kunti lang po talaga na harina ha. Para pangtanggal lagkit lang po. Kasi ang lagkit po talaga ng ating dough. Kung ayaw nyo po na ganitong proseso sa pagputol po natin, kung hindi po kayo komportable, ay pwede po ninyo itong putulin isa-isa. Ilagay nyo po sa inyong gramuhan para magpantay yung gramo niya. At pagkatapos po natin yang putulin, ay pwede na po natin yan agad basain ng tubig para dumikit po dito yung ating sesame seeds. At ipalubog na po natin yan agad sa ating sesame seeds matapos po nating basain ng tubig. At pagkatapos nito ay magpainit na po tayo ng ating mantika. Pwede na po natin itong lutuin agad sa ating mainit na mantika. At habang hinihintay ko po yung uminit yung aking mantika, ay bago ko po ito ilagay sa ating mantika, ay ganituhin ko muna ito ulit para na dikit talaga yung ating lunga dito. At pag mainit na po yung ating mantika mga ga, ilagay na po natin ito at yung apoy ng ating kalan dito ay nasa katamtaman lamang. Huwag lang pong masyadong malakas yung apoy ng ating kalan para lutong-luto din yung loob. At hindi din pwede dito yung masyadong mahina na apoy ng ating kalan para hindi din mamantikain yung ating binangkal. Bulubalik rin lang po natin ito ng padahan-dahan hanggang sa golden brown na po siya. At ito na kadami mga ga yung nagawa po natin sa ating kalahating kilo ng ating harina. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!